Sa likod ng mga pader na ito, may mga sikreto na hindi ipinapakita sa publiko. Mga proyekto ng gobyerno na tahimik lang na ginagawa, mga armas, pagmamanman at mga eksperimento na hindi inilalantad. At ang mas nakakagulat, kahit ang mga mamamayan mismo ng mga bansang ito, walang alam. Sa video na ito, pupuntahan natin ang 15 pinakalihim na gusali sa mundo. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Simulan natin sa number 15, ang ADX Florence. May isang pasilidad na halos walang nakakita sa loob. Ang opisyal na pangalan nito ay United States Penitentiary Administrative Maximum Facility, pero mas kilala ito bilang Supermax. At ayon sa isang dating warden, para itong malinis na bersyon ng impyerno. Hindi ito basta itinayo lang. Noong October 1983, may 2 prison guard na pinatay ng mga miyembro ng isang violent gang sa loob ng kulungan. Dahil doon napagtanto ng Bureau of Prisons na may mga kriminal na hindi na kayang kontrolin sa ordinaryong prison. Kailangan nila ng ibang klase ng sistema, mas mahigpit, mas kontrolado. Kaya noong 1994 binuksan ng ADX. At dito kakaiba ang konsepto. Hindi lang guard ang nagbabantay. Ang mismong disenyo ng gusali ang kumukontrol sa lahat. Bawat preso ay nakatira sa selda na mga 7 feet ang lapad at 12 feet ang haba. Lahat ng nasa loob, kama, mesa, upuan, lababo at toilet gawa sa solidong concrete. Hindi ito pwedeng galawin. May bintana pero hindi normal. Manipis lang ito, mga 4 inches ang lapad at naka-angle pa. Ginawa ito para hindi malaman ng preso kung nasaan siya o kung ano ang nasa labas. Ang makikita lang niya, langit. Ang pagkain ipinapasok lang sa maliit na butas sa pinto. Sa loob ng 23 hours bawat araw, wala siyang makikitang ibang tao. Yung natitirang 1 oras, makakalabas siya saglit para gumalaw. Pero hindi rin normal. Sa isang maliit na concrete cage lang, na halos kapareho lang ng laki ng selda. Soundproof ang buong pasilidad. Ibig sabihin kahit sumigaw ka, walang makakarinig. At kung sino ang mga nakakulong dito, hindi basta-basta. Ito ang mga pinakadelikadong kriminal sa kasaysayan ng Amerika. Mga taong sangkot sa malalaking terror attacks, bombings at international crimes. Isang drug lord na nakatakas na sa kulungan ng 2 beses. Pero dito wala na siyang takas. Sa buong kasaysayan ng ADX, wala pang nakakatakas. At ayon sa ilang dating warden, para sa maraming nakakulong dito, ang ADX ay hindi lang kulungan. Ito na ang huling destinasyon nila. Hindi lahat ng lihim na gusali ay tungkol sa armas o eksperimento. May iba na konektado sa kapangyarihan, ideya, at kung paano pinapanatili ang kontrol sa mas mahabang panahon. Number 14, ang Wewelsburg Castle sa Germany. Pero nagbago ang papel nito noong 1934. Dito pumasok si Heinrich Himmler. Nirent niya ang kastilyo sa halagang halos wala at ginawa itong sentro ng kanyang ideya. Obsessed si Himmler sa mythology, rituals, at ancient beliefs. Gusto niyang gawing parang Order of Knights ang SS. Parang modernong bersyon ng isang lihim na grupo. Sa loob ng kastilyo may round table na may 12 seats para sa kanyang mga pinakapinagkakatiwalaang opisyal. Sa ilalim ng North Tower may bilog na kwarto, ginawang parang libingan. May 12 stone pedestals sa paligid at sa gitna may apoy na dapat hindi namamatay. Sa itaas nito may isang malaking simbolo sa sahig. Isang madilim na design na may 12 lines na naging isa sa pinakakilalang simbolo na konektado sa SS. Isang kastilyo na hindi lang ginamit bilang tirahan kundi bilang sentro ng ideya, paniniwala at lakas. Pero may kapalit ang lahat ng ito. Ang paggawa ng kastilyo ay pinaghirapan ng mga bilanggo mula sa concentration camp. Nasa 4,000 ang nakakulong doon at halos kalahati sa kanila ang hindi na nakalabas ng buhay. Pagsapit ng March 1945, papalapit na ang mga sundalong Amerikano. Dahil dito, nag-utos si Heinrich Himmler na sirain ang kastilyo. Pinasabog nila ang isang tower at sinunog ang iba pang bahagi. Pero naubusan sila ng pampasabog bago tuluyang bumagsak ang North Tower. Pagdating ng American troops makalipas ang 3 days, nakatayo pa rin ang ilang bahagi ng kastilyo kasama na ang crypt at ang tinatawag na Hall of Supreme Leaders. Ngayon isa na itong museum. Nandoon pa rin ang simbolo sa sahig at bukas pa rin ang crypt. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ganap na malinaw kung ano talaga ang mga ritual na ginawa sa loob nito. Number 13, ang Granite Mountain Records Vault sa Utah. Noong 1960 nagsimula ang isang kakaibang proyekto, isang pasilidad na hinukay papasok sa loob ng bundok. Isang underground vault na may 6 na silid, konektado ng mga tunnel na umaabot ng halos 700 feet papasok sa bato.
Ginawa ang vault na ito hindi para sa military, kundi dahil sa paniniwala. Naniniwala sila na pwedeng gawin ng mga religious rites para sa mga taong pumanaw na. Pero kailangan muna nilang makilala kung sino ang mga iyon. Kaya nagsimula silang mag-ipon ng records mula sa iba't ibang bansa, mga birth records, marriage records at iba pang dokumento ng pamilya. Ayon sa kanila, may record sila ng mahigit 12 bilyon na pumanaw na tao. Mas marami pa kaysa sa kasalukuyang populasyon ng mundo. Hindi lang family records ang laman nito. Mayroon ding mga handwritten books, financial records at mga dokumento mula sa matataas na leader ng simbahan. At kung ano pa ang ibang laman nito, hindi pa rin nila ibinubunyag ng buo. Sinasabi nila na hindi ito secret kundi secure. Pero ang mismong vault nananatiling sarado. Nakatago sa loob ng bundok at naglalaman ng pangalan ng 12 billion na tao sa likod ng mga pintuang kayang mabuhay kahit sa nuclear war. Number 12, Unit 731 sa China. Noong 1936, pinalayas ng Imperial Japanese Army ang mga tao sa 8 village sa Pingfang. Sa lugar na yon, nagtayo sila ng napakalaking compound na sumasaklaw sa halos 6 square kilometers. Mahigit 150 buildings ang itinayo. May laboratories, operating rooms, kulungan, incinerators, power plant at kahit sariling railway system. Ang opisyal na pangalan nito ay parang normal lang, Epidemic Prevention and Water Purification Department. Pero ang tunay na layunin nito ay gumawa ng biological weapons at subukan ito gamit ang totoong tao. Pinamunuan ito ni Shiro Ishii, isang microbiologist na naniniwala na kung ipinagbabawal ang ganitong armas, ibig sabihin epektibo ito. Ang mga bilanggo dito ay tinawag nilang maruta o kahoy, parang hindi sila tao. Karamihan sa kanila ay mula sa China at Russia, kasama ang ilan mula Korea at Mongolia. Kinukuha sila mula sa kulungan o dinadampot ng military police at sa loob ng pasilidad na ito naganap ang ilan sa pinakamadilim na eksperimento sa kasaysayan. Sinadya nilang mahawa ang mga bilanggo ng iba't ibang sakit tulad ng plague, cholera, typhoid at anthrax para lang makita kung paano ito kumakalat sa katawan. May mga pagkakataon na inooperahan ng mga tao habang buhay pa at walang anesthesia. Ginagawa ito para pag-aralan kung paano naaapektuhan ang mga organ habang may sakit. Pinalamig hanggang magyelo ang katawan para pag-aralan ang epekto ng sobrang lamig. Hindi lang iyon, nagparami rin sila ng mga flea na may dalang plague sa napakalaking dami. Sa loob lang ng ilang araw kaya nilang gumawa ng halos 30 kilograms ng live bacteria. Ginamit pa ito sa field test. May mga bomba na puno ng infected fleas at ibinagsak sa mga lungsod sa China. Sa loob pa lang ng pasilidad, tinatayang umabot sa mahigit 3,000 ang namatay. At kung isasama ang epekto ng mga biological weapons sa labas, umaabot sa daan-daang libo ang naging biktima. Nang matapos ang digmaan noong Agosto 1945, nag-utos si Shiro Ishii na burahin ang lahat ng ebidensya. Sinunog ang mga dokumento at pinatay ang mga natitirang bilanggo. Pagkatapos nito, nakipagkasundo siya sa United States. Noong 1947, pinayagan ni Douglas MacArthur na hindi kasuhan si Ishii at ang kanyang team kapalit ng lahat ng data mula sa kanilang eksperimento. Dinala ang research sa isang military facility sa Maryland. At habang ang ibang war criminals ay nilitis sa korte, ang mga scientist mula sa Unit 731 ay hindi kailanman pinanagot. Marami sa kanila ang bumalik sa normal na buhay at naging doktor, opisyal o akademiko. Matagal bago kinilala ng Japan ang nangyari. Noong 1988 lang nila ito opisyal na inamin. Ngayon ang natitirang bahagi ng lugar sa Harbin ay isa ng museum. Pero marami sa mga dokumento, lalo na yung hawak ng US, ay hindi pa rin lubusang nailalabas hanggang ngayon. Number 11, Kapustin Yar sa Russia. Noong May 1946, isang taon matapos ang World War II, nagpasya ang Soviet Union na magtayo ng bagong test site sa isang malayong disyerto. Matatagpuan ito mga 500 kilometers mula sa Moscow at halos 100 kilometers mula sa dating Stalingrad. Tinawag nila itong Kapustin Yar na ang ibig sabihin ay cabbage ravine. Sa mga sumunod na dekada, naging isa ito sa pinakamahalagang rocket testing sites ng Soviet Union. Dito nila sinubukan ang mga unang V2 rockets na nakuha nila mula Germany, kasama ang mga German scientists na kanilang kinuha rin. Ang unang launch ay nangyari noong October 18, 1947. At mula noon dito na sinubok ang halos lahat ng major Soviet missile programs. Noong 1956 dito rin isinagawa ang unang test ng nuclear warhead na inilunsad gamit ang missile. Sa kabuuan, higit sa 11 nuclear explosions ang isinagawa sa lugar na ito noong Cold War.
Ayon sa mga spy plane ng US noong late 1950s, may mga launch sites, runways, radar systems at maraming gusali na hindi nila matukoy kung para saan. May isa pang kakaibang ulat. Noong June 19, 1948, may na-detect na unidentified object na lumilipad sa ibabaw ng base. Aktibo pa rin ang Kapustinyar hanggang ngayon at mahigit 24,000 missile at rocket launches na ang nagawa dito. Isang lugar na puno ng eksperimento at misteryo na hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos na naiintindihan. Number 10, ang Porton Down sa United Kingdom. Sa isang tahimik na countryside sa Wiltshire, may isang pasilidad na matagal nang umiiral pero bihirang pag-usapan ng gobyerno. At mula pa noong 1916, may mga eksperimento nang ginagawa dito na hindi basta ibinubunyag sa publiko. Ang opisyal na tawag ngayon dito ay Defense Science and Technology Laboratory. Ang ginagawa nila ay chemical at biological defense research. Nagsimula ito noong World War I bilang lugar para gumawa at mag-test ng chemical weapons. Sa panahong iyon, hindi sapat ang pahintulot na ibinigay sa kanila. Hindi na ito papasa sa standards ngayon. Pagsapit ng World War II, mas lumawak ang research at isinama na ang pag-aaral ng biological weapons. Noong 1942, nakagawa sila ng anthrax bomb. Dahil dito, naging delikado ang isla ng mahigit 40 years at hindi ito itinuring na ligtas hanggang 1990. Pagkatapos ng digmaan, may nadiskubre ang Allied Forces. Nakagawa ang Germany ng mas advanced na nerve agents tulad ng sarin. Dahil dito, agad din itong pinag-aralan sa Porton Down. Sa pagitan ng 1951 at 1989, mahigit 20,000 British servicemen ang sumali sa experiments. Pero karamihan sa kanila hindi alam kung ano talaga ang sinusubok sa kanila. Sinasabi lang sa kanila na ito ay research tungkol sa common cold. Noong May 6, 1953, isang 20-year-old na RAF engineer na si Ronald Madison ang sumali sa isang test. Isang maliit na patak ng sarin ang inilagay sa kanyang braso. Makaraan ng 45 minutes namatay siya. Ang unang investigasyon ay ginawa ng lihim at tinawag itong aksidente. Pero nang buksan muli ang kaso noong 2004, lumabas na ito ay isang unlawful killing. Siya ang tanging opisyal na namatay dahil sa human trials. Pero may iba pang kaso na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Noong 1952, dito rin na-develop ang VX nerve agent. At sa isang hiwalay na site gumawa ang Britain ng mga 20 tons ng sarin noong 1954 hanggang 1956. Kalaunan, itinigil ng gobyerno ang Offensive Chemical Weapons Program at mas nag-focus sa nuclear deterrence. Pero hindi tumigil ang research. Nagpatuloy ang pag-aaral kung paano protektahan ang mga tao, gumawa ng antidotes at maintindihan kung paano kumakalat ang mga kemikal na ito. Noong April 2018, dito rin natukoy ang ginamit na lason sa pagkalason sa dating Russian spy na si Sergei Skripal at sa kanyang anak. Natukoy ito bilang isang Novichok nerve agent. Hanggang ngayon, ang Porton Down pa rin ang tanging pasilidad sa UK na may pahintulot na mag-imbak at mag-handle ng chemical weapons. Pero may isang bagay na hindi pa rin malinaw hanggang ngayon, kung ano ang buong saklaw ng mga eksperimento na ginawa sa mga sundalo noong Cold War. May mga investigasyon at kompensasyon na ibinigay, pero maraming detalye ang hindi pa rin inilalabas sa publiko. At ang mismong gusali kung saan ginawa ang mga eksperimento, nakatayo pa rin hanggang ngayon. At ang research, nagpapatuloy pa rin. Number 9, ang Pine Gap sa Australia. Mga 18 kilometers mula sa Alice Springs, sa gitna ng disyerto, may isang pasilidad na parang galing sa ibang mundo ang itsura. Noong 1966 nang itayo ito, tinawag itong Joint Defense Space Research Facility. Parang tungkol lang sa astronomy o satellite tracking. Ibang klase ang papel nito. Ang Pine Gap ay isa sa pinakamahalagang intelligence facilities ng CIA sa labas ng United States. At ayon sa ilang researchers, isa ito sa pinakamahalagang lugar para sa pagmamanman. Dahil nasa Southern Hemisphere, kayang bantayan ng mga satellites nito ang halos 1/4 bahagi ng mundo. Kabilang ang China, North Korea, bahagi ng Russia, Middle East at Indian Ocean. Sa loob ng maraming taon, inaamin ng Australian government na may ganitong pasilidad pero hindi nila sinasabi kung ano talaga ang ginagawa dito. Ang opisyal na paliwanag, tumutulong ito sa pag-monitor ng missile at arms control. Pero hindi iyon ang buong kwento. Noong 1980, isang researcher na si Desmond Ball ang naglabas ng pag-aaral na nagsasabing ginagamit ito para sa signals intelligence. At noong 2013, may lumabas na documents mula kay Edward Snowden na nagpatunay nito.
Ayon sa mga dokumento, bahagi ang Pine Gap ng Global Surveillance System na kumukolekta ng phone calls, emails at internet data mula sa iba't ibang bansa. Hindi lang iyon. May papel din ito sa pagtukoy ng eksaktong lokasyon ng target para sa military operations ng United States, kabilang ang drone strikes. Ang makikita mong mga dome sa labas, mahigit 38 iyon, ay nagtatago ng mga dish na kumukuha ng signals mula sa satellites, military communication at kahit mobile phones. Noong 1975, may isang Australian Prime Minister na si Gough Whitlam na gustong ipasara ang Pine Gap. Isa sa dahilan, hindi siya lubusang na-inform kung ano talaga ang ginagawa dito. Pero hindi natuloy iyon. Nanatili ang pasilidad at patuloy na lumaki. At hanggang ngayon ginagamit pa rin ang data mula sa lugar na ito sa mga military operations sa iba't ibang bahagi ng mundo. Number 8, Compound 19 sa Russia. Noong April 2, 1979, may isang maliit na pagkakamali na nagdulot ng malaking trahedya. May technician na nagtanggal ng baradong filter sa isang makina. Iniwan niya ng note na kailangan itong palitan, pero hindi ito naipasa sa susunod na shift. Nang muling paandarin ang makina, wala pa rin ang filter. Sa loob ng ilang oras, kumalat sa hangin ang anthrax na ginagamit bilang biological weapon. Dahil sa hangin nadala ito palabas ng pasilidad at kumalat sa kalapit na lungsod. Sa mga sumunod na linggo, hindi bababa sa 68 ang namatay. Pero pinaniniwalaang mas marami pa ang tunay na bilang. Ang pasilidad na ito ay tinatawag na Compound 19 at lihim itong pinapatakbo kahit bawal na ang ganitong armas sa ilalim ng international agreement. Pero hindi para sabihin ang totoo. Sinabi nila na ang sanhi ng pagkamatay ay contaminated meat. Nilinis ang mga lugar sa gabi, binago ang mga death records at itinago ang tunay na resulta ng mga autopsy. Kahit ang mga doktor inutusan na baguhin ang findings. Ang mga sintomas na malinaw na galing sa airborne anthrax itinago. Kahit ang mga international investigators, pinakita lang sa kanila ang gusto ipakita ng gobyerno. Sa loob ng pasilidad, gumagawa sila ng isa sa pinakadelikadong uri ng anthrax, tinatawag na Anthrax 836. Ito ay ginawa para gamitin sa missiles na target ang mga lungsod sa United States. Ang produksyon ay tuloy-tuloy, araw at gabi, at walang nakakaalam sa labas. Hanggang noong 1992, nang aminin ni Boris Yeltsin ang totoong nangyari. Doon lang napatunayan na ang outbreak ay galing mismo sa military facility. Ngayon ang mga gusali ng Compound 19 ay nandoon pa rin. At hanggang ngayon hindi pa rin ito bukas para sa international inspection. Number 7 ang Fort Detrick sa Maryland. Sa loob ng isang secure na military base sa United States, matatagpuan ang isa sa pinakaimportanteng sentro ng biological research ng bansa. Mula pa noong World War II, ginamit ang lugar na ito para sa pag-aaral ng mga sakit, bakterya at iba pang biological agents. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ito ng programang may kinalaman sa biological weapons bago pa ito opisyal na ipinagbawal. Pagkatapos nito, nagbago ang direksyon ng research. Mas nag-focus ito sa pag-develop ng vaccines detection systems at kung paano mapoprotektahan ang mga tao laban sa mga mapanganib na sakit. Pero kahit ganito ang opisyal na layunin, nananatiling mahigpit ang seguridad sa lugar. Limitado ang impormasyon na inilalabas sa publiko. At hanggang ngayon patuloy ang mga eksperimento at pag-aaral sa loob nito, malayo sa mata ng karamihan. Number 6, ang Plum Island Animal Disease Center sa New York. Mga 3 miles mula sa baybayin ng Long Island, may isang isla na hindi basta napupuntahan ng publiko. Mula pa noong 1954 hanggang 2012, dito matatagpuan ang pangunahing research facility ng US para sa mga delikadong sakit ng hayop. Sa gitna ng isla, may isang simpleng complex ng mga gusali, kulay abo, napapalibutan ng bakod at tanging government ferry lang ang pwedeng gamitin para makapasok. Pero sa loob ng maraming taon, naging isa ito sa pinaka-controversial na research sites sa Amerika. Hindi lang dahil sa mga kumpirmadong ginagawa dito, kundi dahil sa mga bagay na hindi ipinaliwanag ng buo. Ang pangunahing layunin ng lugar ay pag-aralan ng foot and mouth disease, isang sakit na kayang magdulot ng malaking pinsala sa livestock industry. Dahil sobrang bilis nitong kumalat, inilagay ang facility sa isang isla para maiwasan ang pagkalat nito sa mainland. Inimbestigahan ang posibleng koneksyon, pero opisyal itong itinanggi. Hindi lahat naniwala. Mas lalo pang naging kontrobersyal ang isang issue, ang Lyme disease. Unang na-detect ang sakit na ito sa isang bayan sa Connecticut noong 1975, mga ilang milya lang mula sa Plum Island. Ang sakit na ito ay dala ng ticks. At ayon sa mga lumabas na dokumento pagkatapos ng World War II,
may mga eksperimento ang US military tungkol sa mga sakit na galing sa ticks. Isang scientist na si Willy Bergdorfer ang nagtrabaho sa ganitong research at bago siya pumanaw inamin niya na may mga trabahong hindi inilalabas sa publiko tungkol sa paggamit ng ticks bilang armas. Pero hanggang ngayon walang malinaw na ebidensya kung may direktang koneksyon ng Plum Island sa paglitaw ng Lyme disease. Ang problema, maraming records ang hindi pa rin inilalabas. Noong 2012, inanunsyo na papalitan ang facility ng bagong biolab sa Kansas. Inalok na ibenta ang isla. Nakatayo pa rin ang mga gusali at ang mga dokumento nananatili pa ring lihim. Hanggang ngayon nandoon pa rin ang isla. Tahimik, sarado sa publiko at puno ng mga tanong na wala pang malinaw na sagot. Pero may isa pang klase ng mga lugar. Yung mga hindi lang lihim kundi napapalibutan ng haka-haka. Mga lugar na kulang ang impormasyon, kaya mas maraming tanong kaysa sagot. Number 5, ang HAARP sa Alaska. Mga 200 miles mula sa Anchorage, may isang research site na kakaiba ang itsura. Makikita mo ang halos 180 antenna towers. Bawat isa ay mga 72 feet ang taas, nakaayos sa parang grid pattern sa gitna ng malawak na lupa. Ito ang High Frequency Active Auroral Research Program or HAARP. Itinayo ito noong 1993 ng US Air Force at Navy na may halagang $290 million. Sa loob ng maraming taon kumalat ang iba't ibang haka-haka tungkol dito. May nagsasabing kaya nitong kontrolin ng panahon. May nagsasabing kaya nitong magdulot ng lindol. At may nagsasabing kaya nitong kontrolin ng isip ng tao. Ang tunay na ginagawa ng HAARP ay magpadala ng radio waves papunta sa ionosphere, ang pinakaitaas na bahagi ng atmosphere ng Earth. Maraming charged particles na nakakaapekto sa paglalakbay ng radio signals. Ito ang mahalaga para sa communication systems tulad ng GPS, military communication at long-distance signals. Ang goal ng HAARP ay maintindihan kung paano ito gumagana at kung paano mapapabuti ang communication technology. Kaya imposible nitong kontrolin ang panahon o magdulot ng lindol. Bukas na ito sa public research at mas transparent na kaysa dati. Pero hanggang ngayon patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Hindi dahil sa ginagawa nito, kundi dahil sa iniisip ng mga tao tungkol dito. Number 4, ang Yamantau Complex sa Russia. Sa Southern Ural Mountains may isang bundok na tinatawag na Yamantau. Ang ibig sabihin ng pangalan nito ay Bad Mountain o Evil Mountain. Noon pa lang kilala na itong lugar na mahirap tirahan, maraming putik, mabagsik ang kalikasan at puno ng mababangis na hayop. Noong late 1970s, nagsimula ang isang malaking construction project sa loob at paligid ng bundok na ito. Wala pa ring malinaw na paliwanag kung ano talaga ang ginagawa doon. Napansin ito ng US intelligence dahil sa laki ng operasyon, libo-libong manggagawa, mga bagong kalsada at railway, at isang buong lungsod na itinayo para sa mga nagtatrabaho doon. Ang lungsod na yon ay kalaunan tinawag na Meshgorye. May population na halos 16,000. Pero kahit may lungsod, hindi basta makakapasok ang kahit sino. Mahigpit ang checkpoints, kontrolado ang galaw ng tao. At kahit bumagsak ang ekonomiya ng Russia noong 1990s, panahong hindi nababayaran ng mga guro at empleyado, hindi tumigil ang construction sa Yamantau. Dito naging mas kahina-hinala ang lahat. Kung kulang ang pera ng bansa, bakit tuloy pa rin ang isang napakalaking proyekto sa loob ng bundok? Iba-iba ang paliwanag ng Russia tungkol dito. Minsan sinabi nilang mining site, minsan storage ng pagkain, minsan repository ng national treasures, at minsan bunker para sa government kung may nuclear war. Pero wala sa mga paliwanag na ito ang nakumbinsi ang mga analyst. Ang pinakatinatanggap na theory ngayon, ito ay isang underground command center, isang lugar na kayang magpatuloy ng operasyon ng gobyerno at military kahit may nuclear attack. May mga ulat din na konektado ito sa isang system na tinatawag na Dead Hand. Isang automatic nuclear retaliation system na kayang mag-launch ng missiles kahit wala ng buhay na command structure. Kung totoo man iyon, ibig sabihin kahit mawala ang leadership ng bansa, may system pa rin na kayang gumanti. Hanggang ngayon hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nasa loob ng Yamantau. Pero isang bagay ang sigurado, napakalaki ng ginastos dito at napakahalaga nito para hindi kailanman itigil. Number 3, ang Utah Data Center ng National Security Agency sa Utah. Mga 25 miles mula sa Salt Lake City, may isang lugar na halos walang marka sa kalsada. Mga simpleng gusali lang na kulay gray. Walang malinaw na sign. May isa sa pinakamalaking data storage system sa mundo. Natapos ito noong 2014 na may halagang halos $1.5 billion. Para gumana ito, kailangan nito ng mga 65 megawatts ng kuryente.
sapat para sa mahigit 33,000 na bahay. Sa loob ng ahensya, tinawag nila itong Massive Data Repository. At yun talaga ang ginagawa nito. Pagkolekta, pag-store at pag-analyze ng napakalaking dami ng digital data. Hindi lang mula sa ibang bansa, kundi pati mula sa loob ng US. Ayon kay William Binney, dinisenyo ang system na ito para mag-imbak ng emails, phone calls, internet searches at iba pang digital activity kahit walang warrant. Noong una, itinanggi ito. Pero noong 2013, may inilabas na dokumento si Edward Snowden na nagpapatunay sa ganitong pagmamanman. Ayon sa mga dokumento, kaya nitong mag-store ng halos lahat ng uri ng communication mula sa email, tawag hanggang sa travel records at credit card transactions. Hindi malinaw ang eksaktong capacity nito pero may mga estimate na umaabot ito sa exabyte level, halos katumbas ng napakalaking bahagi ng internet. Hindi lang ang laki ng system kundi ang idea ng bulk collection. Ibig sabihin kinokolekta ang data kahit wala namang suspisyon sa isang tao. Para lang kung sakaling kailanganin ito sa hinaharap. Pero kahit ano pa ang desisyon, patuloy pa ring lumalaki ang system. Na-expand pa ito noong 2019 at patuloy pang nadaragdagan ng kapasidad. Dahil kapag naitayo na ang ganitong klase ng surveillance system, hindi na ito basta lumiliit. Number 2, ang Dulce Base sa New Mexico. Kumalat ang mga kwento tungkol sa isang lihim na pasilidad na sinasabing matatagpuan sa ilalim ng lupa sa Dulce. Ayon sa ilang ulat, isa raw itong underground facility na may maraming level kung saan ginagawa ang iba't ibang uri ng eksperimento. May mga nagsasabing ginagamit ito para sa advanced research na hindi ipinapakita sa publiko. Pero mahalagang linawin, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno na may ganitong base. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong pinag-uusapan at naging bahagi na ng modernong misteryo. Ang kakulangan ng malinaw na impormasyon ang lalo pang nagpapalakas ng mga haka-haka. Number 1, ang Groom Lake, mas kilala bilang Area 51. Ito ay simbolo ng isang mas malalim na bagay, kung gaano kalaki ang kayang itago ng isang gobyerno. Sa loob ng maraming taon, itinanggi ng United States na may ganitong pasilidad. Kahit may mga testigo, kahit may mga empleyadong nagsalita, kahit may mga kaso sa korte, pareho pa rin ang sagot, wala daw ganoong lugar. Pero habang itinatanggi nila ito, may mga eroplano na lumilipad sa langit, mga eroplano na parang hindi pa dapat umiiral sa panahong iyon. Dito sinubukan ng U-2, dito dinevelop ang A-12, at dito unang lumipad ang SR-71 Blackbird, isang aircraft na napakabilis at kayang takasan ang halos kahit anong missile. Sa loob ng ilang dekada, lahat ng ito ay itinago. Kaya nang magsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa UFO, hindi ito basta gawa-gawa lang. May mga taong nakakita ng bagay sa langit na hindi nila maipaliwanag. At dahil walang malinaw na sagot mula sa gobyerno, gumawa sila ng sarili nilang paliwanag. Ayon sa CIA, nakatulong pa raw ang mga UFO reports para matakpan ang tunay na ginagawa sa lugar. Isang conspiracy theory ang naging panangga para sa isang mas malaking sikreto. Hanggang ngayon aktibo pa rin ang Area 51. May humigit kumulang 1,500 na empleyado ang pumapasok araw-araw. Mahigpit ang seguridad at ang mga taong lalapit ng walang pahintulot ay pwedeng harangin gamit ang lethal force. Noong 2019 may mga taong nagtangkang pasukin ang lugar sa event na tinawag na Storm Area 51. Libo-libo ang pumunta sa disyerto pero walang nakapasok. At kahit may ilang dokumento nang inilabas, kahit may mga program na hindi nalihim, hindi pa rin kumpleto ang kwento. Dahil sa loob ng higit 70 years ng operasyon, may mga proyekto na maaaring hindi kailanman ipapakita sa publiko. At yun ang pinaka-importanting punto. Hindi kung may alien ba o wala, hindi kung may UFO ba o wala, kundi kung gaano kalaki ang bahagi ng kasaysayan ang hindi natin alam. Dahil pinili itong itago. At sa pagitan ng mga bagay na alam na natin at ng mga bagay na nananatiling lihim, doon nabubuhay ang misteryo.